Good evening and happy midweek. Before we sing our first hymn, shall we pray? Dear God, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for keeping our lives up to this moment. Thank you for this privilege to worship you tonight. Lord, please be with us and please help us to understand the message we'll be hearing tonight. And bless everyone, O Lord. Forgive us also for whatever sins we have committed against you. In Jesus' name we pray. Amen. I give my life to thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom me and quicken from the dead. I give my life for thee. What hast thou given me? I give my life for thee. Sorry po. Hast thou cared for me? My Father, give my life for thee. What hast thou cared for me? I give my Sorry po mga kapatid, kararating ko lang and lobat po yung laptop ko. So, hindi pa ako makapagpatuloy. Ayan po, nag-warning na siya. Sorry po, pwede pong paano? Sister Mimi? Opo. Sorry po, ginamit ko pala to kagabi. Sorry, lobot na talaga siya. Charge ko po muna. Ayan. Okay po, kantahin natin. Simulan na lang po natin sa umpisa. I give my life to thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom me and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I give my life for thee. What hast thou given for me? My Father's house of light, my glory circle throne, I left for earthly life, for wandering sad and lone. I left it all for thee, as thou left a heart for me. I left
thee, hast thou left a heart for me. I suffered much for thee, more than thy tongue can tell. Of bitterness thou need to rescue thee from hell. I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? Wonderful Words of Life, hymn number 286. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of the beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Oh, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the blessed one, gives to all wonderful words of life. Sinner, listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Oh, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, our Holy Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Oh, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Tayo po'y manalangin, tayo po'y yumuko sa panalangin. Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabi sapagkat kami po'y muling nandito sa meeting ng midweek. Salamat po at kami po'y muling nagkikita upang makinig ng iyong mensahe. Dinadalangin po namin ang aming speaker na si Pastor Ronnie. Naway gabayan po siya ng Holy Spirit upang maiparating niya po ang mensahe niyo sa amin at sana po'y maintindihan namin ito at may apply namin sa buhay ang aming matututunan. Salamat din po Lord sa pagbantay sa amin. Itong mga nagdaang araw, kami po'y binantay niyo at pinrotektahan, inilayo sa kapahamakan at binigyan ng aming mga pangailangan. Salamat po Ama, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming nagawa sa inyo at sa aming kapwa, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang gabi po and happy midweek. Kami po ang Jasper Group,
ang in charge po ngayon sa midweek na to. Nagpapasalamat po ako kay Sister Laverne and kay Sister Mimi sa pag-lead po ng ating song service. At ang magiging speaker po natin si Pastor Ronnie, ibibigay niya po sa atin ang mensahe na galing sa Panginoon. Ngunit bago po siya magsalita, si Isabella po yung magbibigay muna ng musical offering para sa Diyos. Pagkatapos po niyan, susunod po ang ating Seasons of Prayer by Pastor Ronnie ulit, and then magkakaroon tayo ng closing prayer. Again po, happy midweek. My heart can be so troubled, trembling with fear. Eyes closed tight, expecting to overflow with tears. If I could manage to whisper the name above all names, suddenly I am at peace, and things aren't quite the same. It happens every time I speak His name. My spirit comes within me, I feel Him ease the pain. It's a mystery, I agree, I never could explain, but it happens every time I speak His name. Why is it we seek comfort from everyone but Him, when hurts and failures leave us lonely and condemned? Oh, for the sound of Jesus' name to soothe and gently mend. Let the broken hear the name that make things new again. It happens every time I speak His name. My spirit comes within me, I feel Him ease the pain. It's a mystery, I agree, I never could explain, but it happens every time I speak His name. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. It happens every time I speak the name of Jesus. My spirit comes within me, I feel Him ease the pain. It's a mystery, I agree, I never could explain, but it happens every time I speak His name. It happens every time I speak His name. Amen. Amen.
Thank you so much po. Napakagandang mensahe sa awit na inyo pong ibinahagi. Na ang sabi po doon sa awit ay the name of Jesus above all names. So the mystery of God, I agree, I never could explain. Kung sabihin na natin yung pangalan ng ating Panginoon ay ito po ay makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At kung ating sabihin po ito, di ba sabi sa awit ay ma-restore tayo at most especially yung ating, if we are broken, ay ma-restore po tayo. Mga minamahal ko pong kapatid. So, bago po tayo, mga kapatid, tanong ko lang po, una po ba yung prayer band po natin or message po, mga kapatid? Message Yung mo ating na, prayer Pastor. request mo. Message muna po, sige. So, ang ating pong message po ngayon, mga minamahal ko pong kapatid, ay ito po ay nakafocus po sa kahalagahan kung bakit nais po natin i-review or pag-aralan muli yung buhay bilang katiwala ng Diyos. Kasi kung ating titingnan po yung ating church, ang ating pong prophetess, si Mrs. Ellen G. White, ay meron po talagang aklat po na na-publish, di ba po? Councils of Stewardship. Na ito po ay napakalaga. Ibig sabihin, when we talk about steward, ito po ay napakalaga po sa ating pong iglesia. Na mas lalong maintindihan po natin mabuti kung ano po yung buhay bilang steward ng ating Panginoon. So, gaano ba kahalaga na ating pag-aralan po ang stewardship? First, why we need to study the stewardship? Di ba po? So, the study of stewardship, the study will guide us to having the most important relationship with the Lord, God, and Savior Jesus Christ. Na ito po ay mag-guide po tayo na ating mapahalagahan mabuti na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay ating pahalagahan mabuti ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi kung wala po tayong Diyos, kung hindi po tayo rooted sa kanyang mga pangako, ay yung ating buhay ay hopeless, meaningless, mga minamahal ko pong kapatid. So, the study will guide us to having the most important relationship with the Lord, God, and Savior Jesus Christ. Ito po mga minamahal ko pong kapatid. Kaya ito po ay napakalaga na i-refresh po natin palagi. Kasi kung ating titingnan po yung ating church month, yung ating programa sa church, monthly po ay, di ba po, inilagay po yung stewardship, yung first Sabbath of the month. Mga minamahal ko pong kapatid. So, what is stewardship? Kung ating titingnan po ay, ang meaning po ng steward is the lifestyle of the one who accepts Christ's Lordship, walking in partnership with God, and acting as God's agent to manage His affairs on earth. Yun po na ito po ay lifestyle po, mga minamahal ko pong kapatid. It's the lifestyle po ang buhay stewardship bilang katiwala ng ating Panginoon. It's the lifestyle of the one who accepts Christ's Lordship, walking in partnership, nakasama po natin ang ating Panginoon, and acting God's agent to manage His affairs on earth. Yan po ang meaning po ng stewardship. So, mayroon po itong dalawang fundamental principles sa ating pong pag-aaral sa stewardship. Yung una po ay first principle, it teaches to recognize God as the Lord of life. Natuturuan po tayo na makikilala po natin na totoo na si Kristo ang ating Panginoon, siya po yung Diyos sa ating buhay. At ang kaligtasan ay nakadepende po sa ating Panginoon at most especially, nakilala natin siya na siya po yung Diyos natin sa ating buhay. Mga minamahal ko pong kapatid. Bago po tayo magpapatuloy, tayo po muna yung po sa isang panalangin. Let us pray. Our great God, Heavenly Father, Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nandito
sama-sama at na magsamba at sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at sa Katotohanan at maglaan ng oras sa inyo sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay bawat isa ay connected sa aming pong pag-aaral sa inyo, Panginoon, sa gabing ito, na kami po ay magkakasama sa aming pag-aaral, Panginoon, ito online. Lord, inyo pong pagpalain kami habang kami po ay mag-aaral, inyo pong banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi po sa John 17 verse 3, "And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and yun po, ma'am, naman po pong kapatid." So, kaya po napakahalaga na makilala po natin ng lubusan ng ating Panginoon ay Diyos ng ating buhay. Kasi according to John 17 verse 3, na "And this is life is eternal, that they might know thee, that the only God, Jesus Christ, who thou hast sent." Because in Jesus Christ, siya lamang po ang makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko pong kapatid. Kasi sabi natin, Panginoon, "I am the way, the truth, and the life." So, this is very important na always ay depend po tayo sa ating Panginoon at nakakonect po tayo sa Kanya. Mga minamahal ko pong kapatid. Kasi sabi, any baptized souls can claim that Christ is their Savior, but not all baptized will recognize Christ as their Lord of life. Di ba po? Parang magkaiba. Diba? Na tinatanggap nila na si Jesus Christ ay tagapagligtas. Pero hindi lahat po naman ay kinikilala nila na si Kristo ay Diyos ng kanilang buhay. Yun po, mga minamahal ko pong kapatid. At then pangalawang principles po, it teaches to remain in Christ. Na tayo po ay mag-remain, mananatili tayo sa ating Panginoon, mag-abide po tayo sa ating Panginoon. Mga minamahal ko pong kapatid, ano po yung una? It teaches to recognize God as the Lord of life. Ang pangalawang principle po ay ito po, it teaches to remain in Christ. Kasi let us recognize God in His true perspective. Let's recognize God as Lord of our life. Ito po, mga minamahal ko pong kapatid, na napakalaga na kilala natin, lubusan, kilala natin ang ating Panginoon, na siya po yung ating Lord sa ating buhay. Mga minamahal ko pong kapatid. So we can be sure that our action, words, and thoughts and purpose are for the glory of God, because we recognize and respect His Lordship in our life, and we remain in Him. Kaya ito po, when we talk about stewardship, it's a lifestyle. Ito po ay buhay po natin. Habang tayo po ay nabubuhay, ay tayo po ay sa tiwala ng ating Panginoon. So whatever we do, mga minamahal ko pong kapatid, ay ito po ay mag-glorify natin yung ating Panginoon, na to make sure na lahat ng ginagawa po natin sa ating lifestyle ay mag-glorify natin si Jesus. So, the born-again Christian, the person who accepts Christ as his Lord, does not feel obligated to obey the will of God, but rather he desires to obey. Our desires to obey. Mga minamahal ko pong kapatid, na not obligated. So the work of a person who does not submit to the will of God, it is not acceptable to Him. Kaya napakalaga po na we need to realign, mga minamahal ko pong kapatid, na whatever we do, ay we make sure na ito po ay para po sa ating Panginoon. Because it's a lifestyle. So Galatians chapter 5 verse 17, "For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary, the one to the other, so that
we cannot do the things that we would. Kaya ito po mga minamahal ko pong kapatid, mayroon pong contradict, di ba po? Kaya napakalaga na kasi sabi po sa akin, hindi white po sa diet, yung po mga minamahal ko pong kapatid, na ang pinaka-strong at malakas na tao sa buong mundo ay kaya niya pong i-comfort ang kanyang sarili. Yun po mga minamahal ko pong kapatid. So, ibig sabihin ay huwag po tayo magpaalipin sa ating pong flesh, kundi tayo po ay i-priority natin yung ating Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban natin Panginoon, most especially sa Holy Spirit. Kasi when we talk about the Holy Spirit, sa ating panahon ngayon, although hindi natin nakikita face-to-face yung ating Panginoon, pero nakaka-communicate po tayo sa pamamagitan ng mga prayer, pero nakifeel natin na ang presensya ng ating Panginoon ay nandyan by the work of the Holy Spirit. Yun po mga minamahal ko pong kapatid. Kaya for the flesh ay kung ating titingnan po, kita po mga kapatid. Kung ating titingnan po ay for the flesh, lasted against the spirit. Yun po mga minamahal ko pong kapatid. So, we need to, doon po tayo mag-focus at i-priority po natin yung Holy Spirit, mga minamahal ko pong kapatid. So, in the stewardship, as in Christianity, the person must be converted to Christ. The person must be converted sa ating Panginoon. And that's the work, yan po ay work ng Holy Spirit because only the Holy Spirit ang siya po yung naghihikayat po sa atin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mga minamahal ko pong kapatid, kung tayo po ay sa ating Panginoon, tinanggap po natin siya, at nagpasako po tayo sa ating Panginoon, inaksit natin siya na ating Diyos sa ating buhay, at siya po ay bagong nilalang sa ating. Siya po ay bagong nilalang, mga minamahal ko pong kapatid. All things are passed away, and behold, all things are become new. So all things have passed away. He is no longer against the will of God. He is no longer, he is now converted to God. And he becomes new creature. He is now acting as God's agent in managing his affairs on earth. Yan po ang ibig sabihin po, mga minamahal ko pong kapatid. Now, when we talk about all things have passed away, ay tayo po ay, we are now a new creature na nilikha ng ating Panginoon. And then, as a part, di ba po, kasi when we talk about church, ito po ay a family, it's composed of fathers, mothers, at kasama na rin po yung mga kabataan, at most especially the leaders of the church, ay let us now join our hands to guide our children to experience the new birth, to develop the passionate relationship with Jesus and remain in Him. If we want them to be like Jesus, which is the ultimate goal of stewardship. Kaya ito po ay mayroon po tayong part, may bahagi po tayo sa ating pong iglesia na we are now join our hands to guide our children, at most especially sa mga kabataan po. Kasi when we talk about, di ba, yung mga kabataan, kailangan po yun ng patnubay at gabay ng ating pong ng mga parents po, di ba po? So, bilang katiwala ng ating Panginoon, ay napakalaga na i-share natin yung truth, na ituro po natin kung ano po yung katotohanan, especially ang buhay ng ating Panginoon. Yung story ng ating Panginoon sa ating mga anak, at most especially sa ating pong church. Kaya po, ito po ay, di ba po, yung CHM. Kaya nakita ko po dito sa PUC Remnant, ay active po sila sa CHM po sa, most especially sa children, na ginaguide po ng church po natin yung mga maliliit po na mga kabataan.
Kaya ito po this is very important po na atin pong i-maintain po natin para at least kapag lumaki po yung mga maliliit na kabataan ay sila po ay matuto at magiging kung saan po ay ah, magiging future ng ating pong church, future leader ng ating church po sa Pilipinas. Yun po mga minamahal ko pong kapatid. And then, ayun po ay sila po ay lumago sa kanilang faith po sa ating Panginoon. At most especially, na sila rin po ay maging tapat na katiwala ng ating Panginoon. So, while they are still young, let's do our responsibility. It is more difficult to train them when they are become old. Kaya po, di ba? Kasi kapag sila po ay matanda na, ay mahirap na talagang i-train. Yun po, mga minamahal ko pong kapatid. So, we need to intentional move and commitment to train members of our family, churches to submit and abide for faithful stewardship. Yun po. Kasi kung ating titingnan po, di ba? Kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon, ay ma-experience po natin personally na totoo ang sinabi ng ating Panginoon. Kung ibigay natin yung para sa Kanya at para po kay Caesar, ibigay natin yung ating mga talent sa Kanya, ay talagang doble umaapaw ang pagpapala ng ating Panginoon na ibibigay niya po sa Kanyang tapat na katiwala. Nawala na pong paglalagyan. So, teach stewardship. During our family and church worship, na ito po ay always, di ba, it's a lifestyle. So, ito pala ay always, di ba, sa ating worship ay that's a part na ibahagi po natin. Kasi when we talk about steward, nandiyan po yung time, di ba po? Yung time natin, yung talent natin sa ating Panginoon, ay pasok po yan sa steward, yung ating lifestyle. Teach the importance of submitting to Christ. Teach them to recognize Jesus as their personal Savior. Ito po, always na-emphasize. And most especially sa mga bago pa lang po, mga kabataan, ay always this is our part bilang disciple ng ating Panginoon, ay ibahagi po natin. Ituro po natin. And then, teach stewardship. Teach them to recognize Jesus as the Lord of their life. Teach them to remain in Christ. This is discipleship. Yun po mga minamahal ko pong kapatid. Kung ginagawa po natin ito, ay you are truly the disciple of Jesus Christ na nagdi-disciple po. So, ituro po natin, train them to exercise the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So, stewardship is training. Especially, fighting system is a training adapted to kill out all narrowing selfishness and to cultivate breadth and nobility of character according to education. Yan po, 44. Na ito po ay training natin po na bakit training? Na dito po masusukat yung ating loyalty, pagiging tapat po natin sa ating Panginoon. Mga minamahal ko pong kapatid. Dahil kung ating titingnan po, doon sa langit na bayan ay sa langit na bayan po ay according sa Christian stewardship, none can enter heaven those character is defiled by foul blood of selfishness. Kaya why is it necessary to kill all the narrowing of selfishness? Kasi doon sa langit na bayan po, according sa Righteous Ellen G. White, none can enter heaven those character is defiled by the foul blood of selfishness. Kaya po, mga minamahal ko pong kapatid, let's make our home a training center for stewardship and let's make ourselves available faithful steward, teacher for the best interest of our family. Mga minamahal ko pong kapatid. Kaya
Yan po ay start sa ating pong tahanan, mga minamahal ko pong kapatid. Naalala ko po na ako po ay bagong binyag pa lang, hindi ko po ito naintindihan, mga minamahal ko pong kapatid. Kasi alam naman natin, di ba, sa Friday po, mayroon po tayong topic po dyan na mas lalo natin naintindihan na ah, at lalo pang lumalim yung ating ah, unawa sa buhay na katiwala, mga minamahal ko pong kapatid. Yung biblical stewardship. Na stewardship is a lifestyle. Ang financial po, ang tithing, ito naman po, ang maliit naman po ito, mga minamahal ko pong kapatid. That's a part po na kasama sa buhay ng katiwala bilang steward na ating ibibigay yung para sa ating Panginoon at para kay Cesar. At ibigay natin yung hindi lang po sa financial, mas especially yung ating talent, di ba po? Kasi ang 10% is holy. Ang offering, ito po matitest yung ating pong character, yung ating attitude sa ating Panginoon. Kung tayo po ay ah, selfish or giver po tayo na yun po, yung giving. When we talk about giving, offering, nandiyan na rin po, ipapasok na po yun nandiyan yung ating pong time sa ating Panginoon. Yan po yung talent po natin sa Kanya. ah Lahat po ng talent. Yun po, mga minamahal ko pong kapatid. Na ito po ay tinitingnan ng ating Panginoon kung gaano po tayo tapat sa Kanya bilang Kanyang katiwala. So, nung ako po ay bagong convert, yung parents ko po ay binibigyan niya po ako ng offering. Yan po. Pero hindi niya lang po na-impatay sa akin na napakalaga rin pala na atin pong kahit maliit man yan na bagay ay isama rin po natin sa sobre, di ba po? Ilagay natin sa envelope, mga minamahal ko pong kapatid. Uli ko na lang po yan naintindihan po. Pero yung sa start sa parents ko po ay ito, Ron, ito po yung offering mo. Kasi siyempre, offering pa lang po kasi wala namang trabaho po, di ba po? So, yun po ay na-train. Doon rin po ako natuto na kahit maliit man na bagay ay nagbibigay ako sa ating Panginoon, mga minamahal ko pong kapatid. Pero sa ating pong sa ating pong bilang katiwala, sa ating pong church, katiwala na ating Panginoon, faithful steward, yan, ay napakalaga po na specific din po tayo sa ating Panginoon. Di ba? Kaya nga po sa ating church ay gusto ng ating Panginoon because this is the guide na ating Panginoon, dinidevelop niya po yung ating church. Kahit nga sa ating membership, nandiyan pa rin po yung pag-audit, di ba po? Kasi hindi na, kasi sa pagdating natin Panginoon, di ba, itatanong, uy, anong ginawa mo sa ito? Tungkol sa ating kapatid. Ayan, hinanap mo ba? Di ba po? Yun po mga minamahal ko pong kapatid, di ba po? Na tinatanong ng kahit sa ating church, sa ating pong mga leaders, sa conference po natin, nandiyan po yung membership audit, tinatanong na ilan na po yung nagpahinga sa church po natin. Ilan po yung nagbakasyon. Di ba po? Kaya yun po mga minamahal ko pong kapatid. At most especially kahit sa maliliit man yan na bagay sa ating pong financial po ay this is very important na specific po tayo. Kaya kahit maliit man yan, kahit sa kabataan po natin kung nag-offering, ay napakalaga na atin pong gamitan po natin ng sobre yung sa envelope para at least specific po tayo sa ating church sa support po natin po. Mga minamahal ko pong kapatid. Kaya po sa ating pong conference ay napakalaga talaga na gumamit po tayo ng ating pong brown envelope. And then, yun po mga minamahal ko pong kapatid. So sa patuloy ko pong ano po, sa ating pong church, at na-experience ko rin po na po habang ako po ay nung nag-college yun po mga minamahal ko pong kapatid. This is a personal experience ko po. As a working student sa Mountain View College, ay may nagsabi po sa akin na kasama ko po na student pastor. Ano naman siya, Indonesian. Indonesian po siya. Sabi niya, Pastor Ronnie, alam mo, di ba po na kahit ako, di ba, bilang stewardship, kasi magkatabi po kami sa church po that time. Alam niyo po, Pastor Ronnie, sa akin po, kahit sa binibigay ng papa ko as a full-time study, ay yung tuition na yung mga binibigay ng papa ko, ay binibigyan ko rin siya ng 10%. Yung 10% ay binibigay ko sa Panginoon. Kaya yung po mga minamahal ko pong kapatid,
sinunod ko po siya. Yan po yung sponsor ko, nagpapadala po sa akin for my tuition. Pero alam niyo po, binabawasan ko siya ng 10%. Yan po, binibigay ko po sa church natin. Pero sa awa ng ating Panginoon, until na mag-graduate ko all that time, ay talagang sinusustain ng Panginoon yung pangailangan ko ng independence. Hindi ko tumigil yung kanyang yung kanyang support. And then until now, siguro, ay parang pinagpapala siya ng ating kanilang source of income. Sa isa, sister and children, isang po ay sapat sa ating Panginoon ay may tatay talagang ito na yung success, you are to find three one help of the three one. So the center of the life of the philosophy is God, because it is the behind the path one. Because of the gospel, Jesus is God of life, and recognize in the world which is not in life. To others. So, he no longer feels obligated to obey, but rather he feels the desires to obey, mga minamahal ko pong kapatid. The desires to obey. Na doon po ma-experience po natin na tayo po ay hindi na po mabigat na sumunod sa ating Panginoon. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, tayo po ay mananatili, mamuhay, na tapat na katiwala ng ating Panginoon habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya at naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Good evening and happy midweek sa ating lahat. So let us now proceed sa ating pong prayer band. Mayroon po bang mga prayer request po? Mga kapatid, mayroon po tayong prayer request. Meron po sa GC, Pastor. Sige po, check ko po. Tingnan ko po.
Okay mga kapatid, mayroon po tayong prayer request dito. Yung first po ay prayer request for God's guidance for Kathleen's board exam, November 5 and 6. And then pasasalamat po sa araw-araw na buhay at lakas ng buong pamilya ni Brother Jazz. Brother Jazz po. And then request po sa pagbalik ng dating lakas at sigla ng tatay ko po, health para sa buong pamilya ko po at iba pa naming prayer request po. Salamat. And then prayer for healing and complete recovery of Brother Orbit and Kathleen and Mama Cora. Okay mga kapatid, meron pong tatlong prayer request po sa GC po, no? Yung una po ay yung board exam ni Sister Kathleen sa November 5 and 6. Ano kay Brother Jazz na manumbalik ang normal at lakasan niya po sa kanyang pamilya at mas especially sa kanyang tatay, and then complete healing ni Elder Orbit, and then ni Mama Cora, and then ni Kathleen. Okay mga kapatid, meron lang pong tatlong prayer request. Baka meron pa kayong nais na idagdag po. Sabihin niyo na lang po para maisulat po natin. So, kung wala na po, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord God, our Redeemer, Comforter, source of our life, O God, at kayo po yung nagsusustain sa aming pong buhay. Sa gabing ito, Panginoon, kasama ko po ng PUC Remnant State Church, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo dahil sa walang hanggang pag-ibig namin pong naranasan na kayo po ay tunay na napakabuti sa aming pong buhay, Panginoon. Inyo pong binibigay sa amin ang aming mga pangangailangan. Inyo po kaming proteksyonan, Panginoon, at ginaguide sa mabuti at ligtas na daan. Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri ng papasalamat po sa inyo dahil sa inyo pong great reminder na kami po ay inyo pong tinawag na inyo pong steward, Panginoon. Kayo pong aming creator at kami po ay inyo pong creator. Kayo po ang owner at kami naman po ay manager. Kaya Panginoong Diyos, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa na kami po ay mamuhay na magtapat bilang inyo pong steward, Panginoon. Dahil kung sino po ang tapat, ay kanyang maranasan o umaapaw na pagpapala na ito po ay inyo pong pangako, Panginoon, na kanilang tanggapin ito at wala na pong paglalagyan. Kaya Panginoong Diyos ay sa gabing ito, amin pong nilalapit po sa inyo ang bawat isa, Panginoon. Ang aming mga prayer requests, ang board exam ni Sister Kathleen sa November 5 and 6. Amin pong dinadalangin na inyo po siyang i-guide, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyo pong kapangyarihan at pangako, Panginoon, na siya po ay inyo pong tutulungan, na siya po ay makapasa sa kanyang board exam. Inyo po siyang i-guide, ibigay sa kanya ang lahat ng mga tamang sagot sa kanyang exam, Panginoon. Guide niyo po siya, Panginoon, bigyan ng makalangit na katalinuhan na lahat ng kanyang mga na-review ay ito po ay hindi niya po makalimutan, Panginoon. At kanya itong gagamitin at isasagot sa lahat ng mga question at siya po ay makapasa. Amin din pong dinadalangin sa inyo, Panginoon, si Brother Jazz sa kanyang prayer request.
na ibigay niyo po sa kanyang family, sa kanyang father, ang malusog na pangatawan, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Inyo pong nakikita ah, ang kanyang puso't isipan, Panginoon, na siya po ay nagnanampalataya po sa inyo at sa kanyang mga kahilingan ay kayo po ay handang sagutin ang kanyang prayer request. At amin din po nilalapit po sa inyo, Panginoon, ang prayer request para po kay Elder Orbit, na siya po ay meron pong sakit, trangkaso. Amin pong dinadalangin, inyo pong ibigay sa kanyang complete na kagalingan, Panginoon, dahil kayo po ang aming great physician. Ganyan din po kasama si Mama Cora, si Kathleen, Panginoon. Kayo po ang aming great physician na kahit anumang sakit na aming maranasan, Panginoon, ay kayo po ay handang magbigay ng complete na healing, Panginoon, kagalingan. Lord, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil sa inyo pong kabutihan at walang hanggang pag-ibig na aming naranasan, na kayo po ay kasama po namin palagi sa aming buhay habang kami po ay nabubuhay at naglilingkod at naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Inyo pong ibigay sa amin, inyo pong double portion of your Holy Spirit, na ito po ay magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya po sa inyo, Panginoon. At aming pong dinadalangin na patuloy niyo pong pagpalain ang PUC Remnant State Church. Lahat ng mga members at mga plans at mga ministries, kayo po ang manguna at mag-guide, Panginoon, upang magtagumpay ang aming pong church, Panginoon, ang PUC Remnant. Maraming salamat po, dakilang Ama, dahil sa inyo pong walang hanggang pag-ibig na inyo pong sinasagot ang aming dalangin ito. Patawarin niyo po rin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkasala sa isip, salita at sa gawa. Sa matamis na pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Shall we sing our closing hymn? Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Lord, the heart's portal is waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling you sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling you sinner, come home. Think of the wonderful love He has promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling you
Let us pray. Our great God, Heavenly Father, Lord, thank you so much, O God, dahil sa patuloy niyo pong pag-remind sa amin at patuloy niyo pong pagturo po sa amin bilang inyo pong katiwala, Panginoon, bilang inyo pong steward. Dahil ninanais niyo po na ang bawat isa ay mamuhay at magtapat bilang inyo pong steward, Panginoon. Na lahat ng inyo pong ibinigay, pati yung aming mga talento, ay ito po ay gamitin po namin sa aming pong paglilingkod sa inyo, Panginoon, habang kami po ay naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Maraming salamat po, dakilang Ama, dahil sa patuloy niyo rin pong pagpapakain po sa amin sa spiritual na pagkain. Dahil kami po ay nabubuhay, hindi lamang po sa physical, kundi kami rin po ay nabubuhay sa spiritual, Panginoon. Thank you so much, O God. At sa aming pong pag-uwalay sa gabing ito, ang inyong pong pag-ibig, Ama, ang inyong pong maranasan, at sa biyaya ng aming Panginoong Hesus, at sa empowerment ng Holy Spirit, be with us all. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you po. Salamat, Pastor, Ito sa po, message. mga kapatid. Oh, praise Thank God. you, Pastor.